Yakap ni Vanessa ang 6 na taong gulang niyang bunso nang pabakunahan niya ito kontra rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Nakalmot kasi ang bata ng alaga nilang aso noong 1 linggo. Sa ngayon, umaabot sa 1,200 hanggang 1,500 ang nagpapakonsulta araw-araw sa ospital dahil sa animal bite o kagat ng hayop. Pero posibleng dumami pa raw yan. Ito yung bakasyon yung mga bata, so nasa bahay sila. Mas mataas yung chances na ma-expose sila sa mga alagang hayop. Pwede rin daw makaapekto ang mainit na panahon. Pag mas mainit yung panahon, kung tayong mga tao ay irritable, so ganun din sa mga hayop. Tapos kapag kukulitin sila ng mga bata, mas mataas yung chances na bigla ang makagat nila. Sa datos ng Department of Health, tumaas sa 426 ang tinamaan ng rabies sa buong Pilipinas noong 2024. Mas mataas ito ng halos 200 noong 2020, kung saan 235 na kaso ang naitala. Halos kalahati raw sa mga kaso ng rabies ay galing sa mga alagang hayop. Nakukuha ang rabies sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang hayop na infected ng virus. Pwedeng dumagal ng linggo o ilang buwan bago lumabas ang sintomas ng rabies, gaya ng lagnat, panghihina at pamamaga ng sugat. Maaari rin itong magdulot ng pagkatakot sa tubig at hangin, pagkalito at pagkaparalisa dahil utak ang pinaka-tinatarget nito. Yun lang konsepto na may hawak kang baso ng tubig pag linalapit mo sa pasyente. Para siyang nasasapian ng di mo maintindihan. Pag nakakita ho kami mga doktor ng ganon, nakakalungkot to kasi alam naming wala na kaming magagawa kasi tiyak nang mamamatay yung pasyente. Kung makagat o makalmot ng hayop, hugasan daw muna ng tubig at sabon ang sugat. Agad ding magpakonsulta sa pinakamalapit na animal bite o health center para masuri kung kailangan magpabakuna ng anti-rabies. Itinaas na rin ng PhilHealth ang animal bite treatment package sa 5,850 pesos mula sa dating 3,000 pesos. Payo naman ng DOH sa mga fur parent ngayong Rabies Awareness Month. So hindi lamang sapat na pinapakain sila, yung manong alagaan natin ng todo, pabakunahan natin once a year. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.